Magandang gabi po. Ito na po ang isang edisyon na naman ng Tres Boses. Pero ngayon ako'y mag-isa lamang. Ako si Stephen Lee, si Boss RJ Angeles po ay naka-duty pa dahil siya ay isang registered nurse. At nasa bakasyon naman po no, si Boss Francis Balaura. Yan, alam niyo naman ngayong Kapaskuhan busy ang marami sa atin dahil sa mga iba't ibang gagawin natin sa paghahanda, 'di ba? Para sa paghahanda sa nalalapit na pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ngayon po pag-usapan natin itong recommendation nga ng House of Representatives na kasuhan na finally si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Senator Bongo at si Senator Bato. Yan, kasuhan na sila sa korte. At may mga iba pang kasama, syempre. Patungkol ito dun sa usapin sa Quadcom na may kinalaman sa mga EJK nung panahon ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Yan, syempre maraming natuwa na ngayon talagang pwede na silang makasuhan dahil may recommendation na nga ng Quadcom. Makakasuhan na sila sa ating husgado. Pero sa kabilang banda, may mga iba rin sa atin na nag-iisip na parang gustong-gusto talaga ng dating Pangulo na dito siya makasuhan at hindi na mangyari yung maraming nagsasabi na yun talaga ang nababagay para sa kanila na humarap upang malitis sa International Criminal Court para sa kasalanan, di ba? Sa mga crime against humanity. Yes. Kasi alam niyo naman po, hindi naman po lingid sa kaalaman nating lahat, ang sistema ng batas sa Pilipinas medyo may kabagalan. Opo, marami talaga yung nakakaalam niya na mabagal ang takbo ng hustisya sa ating bansa. Lalo na pagdating sa dating Pangulo, siyempre hindi natin maiiwasan na baka sa loob ng ating judicial system may mga ilang tao pa na tumatanaw ng utang na loob dahil maaring nalagay niya sa posisyon nung panahon na siya'y nakaupo pa, di ba? Kaya hindi maiiwasan na may mga ilan sa atin na mangamba na baka ito talaga ang gustong mangyari ng dating Pangulo, no? Na siya'y malitis na lang dito sa ating mga korte at hindi na umabot doon sa International Criminal Court. Doon kasi masasabi nating iba ang pamamaraan ng kanilang paglilitis kasi alam niyo naman pagdating sa judicial system, mas nakakaangat talaga ang ibang bansa sa ating bansang Pilipinas. Given naman yan na medyo may kabagalan talaga ang legal system dito sa ating bansa. Yun na nga, dahil nga parang gustong-gusto na makasuhan na at umiwas na dito sa mga pagdinig ng Quadcom, hindi ko masabi na talagang super good news yan para sa ating lahat na naghahanap ng katarungan, no? Hindi ko masasabing super good news yan. Kasi baka all along, ito yung gusto nila mangyari. Pero sana naman, ipagdasal natin na kung ano man yung katotohanan, yan yung lalabas yan. Kung talagang yung dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at itong iba mga sinasangkot sa AJK, sila'y inosente, bakit naman hindi, di ba? Kung yan ay mapapatunayan ng korte, bakit hindi sila pakawalan? Pero kung sila ay malilitis at malalaman na sila ay may kasalanan, marapat lamang na harapin nila ang mga kaparusahan na naghihintay para sa kanilang mga krimen na maaring nagawa nung panahon ng AJK.